Alright, mga kakabsat, mega love shoutout. Nandito tayo sa page ni Secretary Larry Gadon, mga kakabsat. Meron siyang mensahe, mga kakabsat, no? Muling uminit ang pampolitikang eksena matapos maglabas ng matatalim na reaksyon si Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan ng boba at tanga. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Agoy. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no? Doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alam nga naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung ano gagawin. Ha? Tama. Hindi mo ba naisip yun? Ha? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung ano ginagawa nila. Tanga ka. Intelligence, pinagsasabi mo. That's because you lack intelligence. Oh, no intelligence. Uy, grabe ka naman, Secretary. Hindi naman siyang lack intelligence. Wala lang talaga. Diyos ko po, Rudy. Naka po, lusaw na naman si Dustay nito. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state. No? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda pa tapos mababantayan mo, ganang gagawin mo, intelligence, napaka-boba mo, napaka-tanga mo. Grabe, Secretary. Dinurog mo na naman si Lustay. Ay, gravity. Ano kayang reaction ni Lustay dito ngayon, no? Kalalabas lang to kanina, Ma'am Sata. Kalalabas lang ni Secretary Larry Gadon itong video to. Diyos ko po. Pakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance or hindi magandang pamamalakad ng administrasyon. Saksakan ka ng boba at tanga. Yung rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang kakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Naman. Kaso hindi sila nagtakumpay, Secretary. Umuwi na nga sila eh. Diba? Tanggap kasi pakonti sila ng pakonti. Walang suporta, kulang ang suporta. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tumingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba? May nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IP, ng mga urban poor? Wala. Sapagkat satisfied sila yes, doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila magnanakaw, kagaya ng mga kaibigan mo, no? Pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap? Oo nga. Biro mo, sinabi ng kampo ni Sara, ginastosan nila ng milyon-milyon yung AFP event. Pero tinanggi ng AFP. Putragi, sampal talaga sa mumukha nila, no? Lalo na yung si Lustay. Pati AFP dinamay pa. Kaya galit na galit no? Kahit anong gawin na destabilization ng kampo mo, walang maniniwala sa iyo kasi unang-una niloko nyo ng AFP. Ginamit nyo pa sila. Diyos ko po. Na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar. Tama. Na hindi nila tinatanggap, hindi nila sinasabi nila wala silang natanggap na 15 million pero doon sa report mo pinalabas mo merong pang 15 million na binigay sa kanila. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang perang natanggap sa iyo. Doon pa lang halatang-halata na Oo. At kung ano-ano mga dahilan pinagagawa mga Mary Grace Piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan dahil kasi nagkulang ang DepEd nung panahon mo lalo. No?
Nung panahon mo bilang Defense Secretary po. Actually, bagsak din. The worst, grabe. Kung di ako nagkakamali, third to the last ang IQ. My goodness. Wala na talaga. Na alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang pagkukulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara. Para magsalita ka ng ganyan, hindi mo nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala ni Pangulong BBM. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw mag-resign dahil wala kang kakwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong salita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Dapat ka talagang, malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa Uniteam. Paktay tayo dyan. Pero feeling ko magaling siya mag-Chinese. Di ba binabati pa niya yung mga Chinese? Di ba laging may message siya sa mga Chinese? Baka mas magaling siya mag-Chinese kaysa mag-English. Diyos ko po rin. Isa pa nga, take 2 tayo, Ma'am Sata, take 2 tayo. Senator tuloy, Secretary, pasok. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan ng boba at tanga. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no? Doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alangan naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung ano gagawin. Hindi mo ba naisip yun? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung ano ginagawa nila. Tanga ka. Intelligence pinagsasabi mo. That's because you lack intelligence. No intelligence at all. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state, no? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda patas mababantayan mo, ganang gagawin mo intelligence, napakaboba mo, napakatanga mo. So, napakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance or hindi magandang pamamalakad ng administrasyon. Saksakan ka ng boba at tanga. Yang rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang pagkakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tumingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba, may nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IP, ng mga urban poor? Wala, sapagkat satisfied sila doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila magnanakaw, kagaya ng mga kaibigan mo, no? Pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar na hindi nila tinatanggap, hindi nila sinasabi nila, wala silang natanggap na 15 million, pero doon sa report mo, pinalabas mo, meron pang 15 million na binigay sa kanila. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang perang natanggap sa iyo. Doon pa lang sablay na. Halatang-halata na At kung ano-ano mga dahilan pinagagawa mga Mary Grace Piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan dahil kasi nagkulang ang DepEd noong panahon mo lalo, no? Na alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang pagkukulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara.
para magsalita ka ng ganyan. Hindi mo nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala ni Pangulong BBM. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw ang mag-resign dahil wala kang kakwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong salita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Naku, dapat ka talagang malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa unit team. Malaking pagsisisi. Agoy. So, salamat, Secretary Larry Gadon. Dinurog na naman si Lustay. O siya, mag-last topic na tayo, Hamzat. Diyos ko po. Last topic po tayo bago tayo mag-end. So, countdown time. Again, sa mga bagong pasok, maraming salamat. 141,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber. More blessings sa inyo. At syempre sa ating mga nagpalipad kanina, nagpakulay, si Espaltos. Shoutout din sa iyo. Maraming salamat po sa pakulay. And then, countdown na tayo in 30 seconds. Here we go.